At sumabak ang National Men's Football Team na ASCAL sa kanilang high altitude training sa Baguio City bilang paghahanda po para sa kanilang laban sa Mongolia. Pero bago yan, nakihalubilo muna ang ASCAL sa kanilang fans sa isang mall sa Maynila. Saksi si James Velasquez. It's ASCAL Mania, saan man sila magpunta. Papuri para sa kumpanang ibinandera ang watawat ng Pilipinas sa nakaraang Suzuki Cup at AFC qualifying match. Kaya naman naglaan ng panahon ng ASCALs para sa isang autograph signing session sa isang mall sa Maynila. Naroon ang magkapatid na James at Phil Young husband, team captain at center midfielder Ali Borromeo, right back Anton Del Rosario, striker Ian Araneta, at ang panibagong paborito ng mga Pinoy, ang left wing na si Chiefy Caligdong ng Philippine Air Force na nagpadagundong sa Panahad Stadium sa Bacolod matapos maka-score ng pambihirang goal kontra sa Mongolia. Thank you for your support. I hope it continues, and the players, we're really excited. I think everyone's in high spirits. Everyone's morale's pretty high. We're all excited to play against Mongolia. Sa linggo, aakyat ang Baguio City ang koponan para simulan ng high altitude training. Di kasi biro ang nanuno at butong lamig sa Mongolia, kung saan gaganapin ang susunod nilang qualifying match. Patitibayin daw ng high altitude training ang kanilang resistensya at palalakasin sila sa takbuhan na kailangan sa agresibong opensa ni Coach Hans Weiss at susi sa solido nilang depensa. Mag-a-adjust talaga kasi una, sanay tayo sa mainit. So, yung klima sa Mongolia is -8. Pressing pa rin kami, press kami, tapos sa press, wag namin sila titigilang 90 minutes. Tapos sana wag malasin para makadami ng score. At gaya ng kanilang ipinamala sa unang laban kontra Mongolia, team play at tiwala sa isa't isa ang kanila raw magiging susi sa mga darating panlaban. It's a team game, but the fact I was man-marked, it meant someone else was free. The coach just told me to relax, and in the end it paid off because I got the goal at the end. Ako si James Velasquez, ang inyong saksi. Narito naman po ang mabilis na sulyap sa ibang mga balita. Hindi muna makakausad sa Kamara ang impeachment proceeding laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Paliwanag ni House Speaker Sonny Belmonte, hindi niya papayagan ang House Committee on Justice na dinggin ang impeachment complaint hanggat wala pang pinal na utos ang Korte Suprema. People may voice their impatience, but under my watch, we will adhere to the requirements. No? Isang email naman ang kumakalat tungkol umano sa pagbabawal ng isang simbahan na magbigay ng komunyon sa mga sumusuporta sa Reproductive Health Bill. Nakalagay raw sa email na sinasabi umano ng Santuario de San Jose sa Green Hills na masama at immoral ang RH Bill. Mari naman itinanggi ng parish priest sa si Father Max Sevilla na may ganito silang utos. Paalala naman ni Attorney Joe Imbong, Legislative Council ng CBCP, walang palisiya ang CBCP na tanggihang bigyan ng komunyon ang mga sumusuporta sa RH Bill. At sa ibang balita, dineklarang guilty ng contempt of court si VACC Founding Chairman Dante Jimenez. Pinagmumulta ng Korte Suprema ng 100,000 piso si Jimenez dahil sa hindi magandang pananalita matapos i-absuelto ang grupo ni Hubert Webb sa Visconde Massacre case. Pero ayon kay Supreme Court spokesman Attorney Maidas Marquez, pwede pang maghain ng motion for reconsideration si Jimenez. Sa iba pa rin balita, muli magro-rollback ang LPG Marketers Association. Simula bukas, 50 sentimo kada kilo o 6 na piso kada regular na tangke ang bawas presyo. Ang rollback ay bunsod ng patuloy na pagbaba ng contract price ng LPG sa world market. At sama-sama natin saksihan, Hayden Ko magsusori kaya kay Sharon Cuneta dahil sa kanyang tweet na ikinapikon daw ni Mega. Kapuso mo, Jessica Soho, 24 oras, Eyewitness, Melon Joey at ilan pang kapuso program sabay-sabay nanalo sa US TV Students' Choice Awards. Balita ang hatid ng isang liga ng katotohanan Sa sama-sama nating pagiging saksi.